Pangsanlibutang ulat. Naghihintay para sa araw na iyan. Nepal, March 2, Suk Amaya. Si Shyam, ang anak na lalaki ni Suk Amaya, ang kagalakan ng kanyang buhay. Ang sanggol na batang lalaki na si Shyam ay isinilang pagkaraang mag-asawa si Suk Amaya sa edad na 16 sa Nepal. Subalit ng 8 buwan na si Shyam, nagkasakit siya ng diarrhea. Inutusan ni Suk Amaya ang kanyang asawa na tumawag ng shaman. Wala kasing doktor o hospital na malapit sa kanilang malayong bayan sa kabundukan. Kaya shaman talaga ang takbuhan ng taong bayan kapag may nagkakasakit. Dahil ito sa masamang espiritu, ang sabi ng shaman. Galit siya sa inyong pamilya. Kailangan ninyong mag-alay ng isang baboy upang sumaya ang espiritu. Sa masamang palad, hindi na sapat ang oras para makahanap ng iaalay na baboy. Habang magkausap si Suk Amaya at shaman ay namatay ang sanggol sa kanyang kandungan. Hinimatay si Suk Amaya at nanatiling walang malay ng 3 araw. Nang magising siya, ayaw niyang kumain o uminom. Ayaw na rin niyang mabuhay pa. Sinikap ng kanyang asawa at mga kapitbahay na palakasin ang kanyang kalooban. Marahil magkakaroon ka ng iba pang anak na lalaki, ang wika nila. Pagkaraan ng 1 taon, nagsilang si Suk Amaya ng isang sanggol na babae at pinangalanan niya ulit itong Shyam, katulad ng pangalan ng kanyang anak na lalaki. Masaya siya, nakita niyang may dahilan na upang naisin niyang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak na babae. Samantala, nagsimulang maglasing ang asawa ni Suk Amaya pagkaraan ng kamatayan ng kanilang anak na lalaki. Dahan-dahan, nagkaroon sila ng problemang pinansyal dahil sa kanyang bisyo. Inalagaan ni Suk Amaya ang kanyang anak na si Shyam ng may pagmamahal hanggang siya ay lumaki na at makapag-asawa na din sa edad na 20. Dumating ang trahedya ng nagdadalang tao sa kanyang unang anak si Shyam. Nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Kailangan niyang madala sa doktor ngunit wala pa ring hospital sa kanilang lugar. Nakahiga siya sa stretcher at dinala siya sa kabilang bayan para isakay sa ambulansya. Wala kasing kalsada sa kanilang lugar kaya kailangan siyang dalhin sa kabilang bayan para may sakay sa ambulansya at madala sa susunod na bayan na may hospital. Tumagal ng 4 na oras ang travel mula sa kanilang bahay hanggang sa hospital. Sa kasamaang palad, namatay si Shyam sa daan. Mabigat na dagok kay Suk Amaya ang kamatayan. Naglasing siya ng gayon na lamang kasama ang kanyang asawa ng ilang mga araw. Parang kamatayan at kadiliman ang pumapaligid sa kanila. Hindi mapigilan ng mag-asawa ang pagluha sa libing ni Shyam. Kabilang sa mga nakiramay sa kanila ang pastor ng Seventh-day Adventist. Nalaman ng pastor ang pagkamatay ng 2 anak ni Suk Amaya kaya naghandog siya ng pag-asa sa kanila. Binuksan niya ang kanyang Biblia at binasa ang mga salita ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Naging palaisipan kay Suk Amaya ang talata sa Biblia. Hindi niya ito maunawaan. Nagtataka siya, paanong hindi mamamatay ang isang tao kapag naniniwala kay Jesus. Nang makita ng pastor na naguguluhan si Suk Amaya, binuksan ng pastor ang Lucas Kapitulo 8 Versikulo 52 at binasa ang mga salita ni Jesus, "Huwag kayong umiyak." Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Nakaramdam ng kaaliwan si Suk Amaya. Maaari kayang natutulog lamang ang kanyang anak na babaeng si Shyam. Gusto niyang malaman ang marami pa. Mga ilang araw ang lumipas pagkatapos ng libing, hiniling niya sa pastor na ipaliwanag sa kanya ang mga talata. Dito na nagsimula ang kanilang Bible study.
Sa panahon ng kanilang pag-aaral, nagtanong ang pastor, "Gusto mo bang makita ang iyong mga anak sa pagdating ni Jesus?" Kumurap ang mga mata ni Suk Amaya ng maliwanag. Oo, ang kanyang bulalas. Kaya ibinigay ni Suk Amaya ang kanyang puso kay Jesus. Ngayon isang matapat na Adventista si Suk Amaya. Sinisikap niyang ibahagi ang kanyang pag-asa sa kanyang asawa, subalit tumanggi itong makinig. Ang kanyang pagkagumon sa alkohol ang naghatid sa kanyang maagang kamatayan. Ngayon nakatira si Suk Amaya sa kanyang tahanang mag-isa, subalit batid niya na hindi siya tunay na nag-iisa. Ang wika niya, nabubuhay siyang kasama si Jesus. Masaya siya dahil naniniwala siyang darating si Jesus at bubuhayin muli ang kanyang anak na lalaki at babae sa darating na mga araw. Yayakapin ko sila dahil mga anak ko sila, aking puso. Ang wika niya. Ang isang dahilang naging isa akong Kristiyano dahil umaasa akong makikita silang muli. Hinihintay ko ang araw na iyon. Ang ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagtatayo ng isang paaralan kung saan matututunan ng mga bata ang tungkol sa pag-asa ni Suk Amaya sa Nepal. Salamat sa inyong panukalang masaganang handog ngayong ika-30 ng Marso.